Kahapon pa stranded ang ilang pasaherong naghihintay ng biyahe sa ilang pantalan gaya sa Batangas Port. Nakatutok doon live si Chino Gaston. Chino? Mel, patuloy ang pagbuhos ng ulan at pag-ihip ng napakalakas na hangin dito sa may Batangas Port kung saan kahapon pa ay suspendido na ang biyahe ng lahat ng mga barko at kung saan nananatiling stranded din ang higit 200 mga pasahero. Sa lakas ng hangin mula sa dagat, halos patagilid na ang bagsak ng ulan sa Batangas Port. Ang alon humahampas sa pier at umaabot ang tubig sa harapang bahagi ng passenger terminal at parking area. Sa gitna ng galit na dagat, namataan pa ang isang barkong ito na taas-baba sa malalaking alon. Napakalakas na hangin at napakalalaking mga alon ang humahampas ngayon dito sa Batangas Port na naging mapanganib para sa mga sasakyang pandagat kung kaya't walang dumadaong dito. Pero kapag lumala pa ang sitwasyon, posibleng maging mapanganib na rin para sa mga pasaherong stranded ngayon sa loob ng passenger terminal. Nasa 240 na pasahero na ang stranded dito at ang ilan kahapon pa sumisilong sa terminal. Labag umano sa international standards na panatilihin ang mga pasahero sa ferry terminal tuwing may bagyo. Pero dahil wala nang maaring silungan ng mga stranded na pasahero, pinapayagan silang makapasok at manatili sa terminal. Bagamat pinayagan siya na sila na pumasok kahit na ika nga beyond the standards ng port, no? Kasi may inclement weather, may direktiba naman ang top management, GM, na mag-ready talaga na i-evacuate in case na talagang lumakas at lalong tumaas yung alon kasi posible talagang pumasok dito. Sa loob ng terminal, tinalian na at nilagyan ng harang ang mga pintuan. Sa lakas ng hangin, nayayanig na kasi ang mga salamin. Dama din ang pangamba ng ilang mga pasahero. Bunso talaga nangangamba dahil gusto ko pa kahapon pa ako gusto kong umuwi sa amin, hindi kami nakauwi. Okay lang, basta may kinakain kami dito. Pagsapit ng hapon, pinalipat na ang mga pasahero sa likuran ng terminal building. At inatasan na rin ang PDRRMO na hanapan sila ng matutuluyan dahil posibleng Sabado o Biyernes pa manunumbalik sa normal ang biyahe ng mga barko. Mel, hanggang sa mga sandaling ito ay nananatili itong mga nasabing stranded na pasahero dito sa loob ng passenger terminal sa Batangas Port. Bagamat nahahatiran naman sila ng tulong at pagkain ng Philippine Ports Authority at tinitiyak na bukas ang lahat ng mga pasilidad at maging ang mga food outlets sa nasabing terminal. Mel. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. 4 na barangay sa Baguio City ang binabantayan ng mga otoridad dahil sa banta ng landslide. Maki-update tayo sa lagay ng panahon doon sa pagtutok live ni Sandra Aguinaldo. Sandra! Emil, nasa ilalim na nga ng signal number 3 itong Baguio City at ang Benguet at buong maghapon, Emil, ay naging makulimlim ang panahon at ngayong gabi po ay nagsimula ng umambon. Ganun pa man, meron tayong ilang mga kababayan na nakuha pa ring mamasyal dito sa City of Pines. Makulimlim ang langit, malamig ang simoy ng hangin. Kaya kaninang hapon sa Burnham Park, tuloy ang pamamasyal ng ilan nating mga kababayan kahit nasa signal number 2 ang syudad. Galing pa sa Canada ang 3 sa magkakaibigang ito na nakilala namin sa Burnham Park. Dahil nakabook na ang hotel at nakalatag ang schedule ng mga pasyalan, tinuloy nila ang lakad. Tinuloy talaga namin kasi madami pa kaming binook na accommodation. So from here, pa kami La Union at Vigan. Naka-monitor kayo sa inyo? Yes. Opo. Si Sandra Bayudang, puputuli na raw ng mas maaga ang pamamasyal matapos dumalo sa reunion. Dapat hanggang bukas pa po kami. Kaya kinat na lang namin kasi parating na po yung bagyo dito sa Ang mga estudyanteng ito, sumaglit lang daw ng pasyal habang hindi pa tumatama ang bagyo. Kanina kasi ma'am, after katatapos lang ng parang namin ng exam, yung parang reinforcement, nakaka-stress din. Ayon sa Baguio CDRRMO, bandang 2:00 ng madaling araw inaasahang mararamdaman ang hagupit ng bagyong Christine dito at bandang 5:00 ng madaling araw maaring maranasan ang pinakamalakas na ulan. Binabantayan ng 4 na barangay sa posibleng landslide. 2 lago naman ang posibleng tumaas ang tubig at magdulot ng pagbaha, kaya binabantayan din. Kung pwede pong ipagpaliban na lang po. I-reschedule na lang due to health and safety reasons. Kasi expected yan pag lumakas yung ulan, maraming basura, maraming magtatapon.
pupunta ngayon dyan. Ang gagawin namin is papantayan namin to. Emil, bukas pinapaalalahanan po ng LGU, yung mga residente at saka yung mga turista rito na manatili muna sa loob ng kanilang mga bahay o hotel kung wala namang pakay na mahalaga sa labas. Yan muna po pinakahuling ulat mula dito sa Baguio City. Emil? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Pag-apaw ng ilog na posibleng magpabaha sa mabababang lugar naman ang binabantayan sa Pangasinan. Mula sa bayan ng Kalasyaw, nakatutok live si Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV. Claire? Mel, nakaalerto na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa posibleng pagtaas ng antas ng tubig sa mga river systems sa lalawigan ng Pangasinan. Ngayong nakataas na sa signal number 3 ang lalawigan bunsod ng Bagyong Christine. Nakataas na rin sa red alert status ang buong probinsya. Nakamonitor ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga river system dito sa Pangasinan sakaling umapaw at maging sanhi ng pagbaha. Inaasahan na tataas pa raw ang antas ng ilog dahil sa pag-ulang dulot ng Bagyong Christine. Kaya inihanda na ang kanilang mga rescue boat. Kasado na rin ang iba pang gamit sa rescue operation, pati ang evacuation center. Manatili po tayong nakahanda at alerto po, huwag po tayong pakakampante. Paalala na lamang po sa mga magulang, lalong-lalo na po at wala pong pasok ang mga bata. Huwag po natin silang pahihintulutan na maglaro o maglangoy po sa ating ilog. 12 low-lying barangays ang binabantayan ng mga otoridad. Kabilang ang Lasip, Talibao, Lumbang, Longos, Mancup, Nalsyan, Gabon, Poblacion East, Poblacion West, Banawang, Banlag at Songkoy. Kabilang sa mga lugar na unang binabaha tuwing may bagyo ang Barangay Lasip. Sa nakaraang habagat, umabot sa baywang ang lalim ng baha sa barangay. Siyempre, alerto rin kami. Sanay na rin yung mga tao dito pag gaganyan. Meron kaming tanod na nag-iikot sa mga barangay namin para parating sa kanila ang mensahe na tumataas na yung tubig. Mel, sa ngayon nakararanas ng panakanakang pag-ulan at malakas na hangin dito sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Nakabantay naman ang CDRRMO sa mga barangay, lalo na sa mga low-lying areas. Mel. Maraming salamat sa iyo, Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV. Nahulikam ang pagguho ng lupa sa Libon, Albay. Napahagulgol na lamang ang mga residenteng ito habang pinapanood ang paglamo ng lupa sa kanilang mga bahay sa Zone 3, Barangay Burabod. Hindi bababa sa 10 bahay ang nasira at natabunan. Wala namang napaulat na nasaktan. Dito naman sa Metro Manila, tiniyak ng MMDA na gumagana ang mga pumping station na makatutulong sa mabilis sa paghupa ng tubig baha. May mga ipinadala na ring tauhan at kagamitan para makatulong sa Bicol Region. Nakatutok si Joseph Morong. Sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City, malakas ang agos ng Marikina River. Umaasa ang Metro Manila Development Authority o MMDA. Hindi masyadong maapektuhan ng dalang ulan ng Bagyong Christine ng Metro Manila. Ngayong araw, nagpadala ang MMDA ng mga rescue team na binubuo ng hanggang 60 tao sa Bicol. Itong mga rescue equipment na nandito ngayon sa MMDA base dito sa Pasig ay ipapadala sa Bicol para makatulong doon sa mga rescue at rehabilitation efforts doon. Meron dyan mga water purifier at importante yung mga bangka, mga pump boats, saka mga lansya na kailangan sa probinsya. Hindi naman po namin siya pwede ipadala kaagad-agad sa ibang lugar dahil naghahanda rin po kami kung sakaling tamaan ng NCR. Yung kalahati po ay may iwan muna dito hanggat sa ma-ensure po namin na safe na talaga ang NCR. Kung sakali, gumagana na ang Emergency Operations Center na konektado na ang lahat ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila para mabilis ang koordinasyon ng tulong. Pagtitiyak ng MMDA, gumagana ang mga pumping station nila para hindi na bumabad ang mga baha. Yung mga pumping stations po natin, kung sakali po, wag naman po sana na dumating din yung ganyang kalakas na pag-ulan sa Metro Manila, ay makakatulong para mabilis mapahupa yung tubig baha. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.
Hindi na mapakinabangang libro at gamit pang eskwela ang iniwang pinsala ng Bagyong Christine sa Eastern Samar, habang ilang pamilya naman ang natrap sa pagbaha sa Maguindanao del Sur. Ang sitwasyon sa Visayas at Mindanao, tinutukan live ni Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe! Emil, sa kasagsagan ng halos walang tigil na pag-ulan kahapon, maraming lugar sa Eastern Visayas ang nakaranas ng pagbaha. Ang iba ang umabot hanggang dibdib ang taas ng tubig. Isang Magtaon Elementary School sa bayan ng Mapanas, Northern Samar ang binaha bunsod ng walang tigil na pag-ulan. Ayon kay Teacher Gladys Bandilla, umabot hanggang dibdib ang level ng tubig baha. Nang humupa na, tumambad ang pinsala. Napuno sa putik ang mga silid-aralan, basa ang mga aklat at nasira ang mga kagamitan. Hindi rin nakaligtas sa pagbaha ang bayan ng Mondragon. Halos hindi na makita ang daan sa barangay Bugko dahil sa lakas ng ulan at hangin. Hindi rin madaanan ng mga sasakyan ang kalsada kahapon. Binaha rin ang mga residente sa bayan ng Katarman. Nang humina na ang pag-ulan, agad na isinagawa ang clearing operations. Karamihan sa mga apektadong residente na sa mga evacuation sites pa. Nagmistula namang sapa ang ilang kalsada sa Santa Margarita sa lalawigan ng Samar. Ilang motorista rin ang sumuong sa baha. Bakas naman ang hagupit ng hangin na dala ng Bagyong Christine matapos nahati ang bubong ng barangay gym ng Munbon. Sa Catbalogan City, sinimula ng isang power utility ang pagkumpuni ng mga nasirang poste ng kuryente na natumba dahil sa lakas ng hangin. Sa Hipapad, Eastern Samar, ilang bahay ang lubog pa rin sa baha. Malawakang pagbaha rin ang dinanas ng probinsya ng Maguindanao del Sur. Nalubog sa baha ang ilang kabahayan at paaralan sa barangay Tuka sa bayan ng Mamasapano. Ilang pamilyang naipit sa baha ang kailangang i-rescue ng otoridad. Apektado rin ng pagbaha ang ilang palayan sa lungsod. Sa bayan ng Talayan, abot baywang ang lebel ng tubig baha na sinusubukang tawirin ng mga residente. Nagmistulang ilog din itong national highway sa bayan ng Ampatuan. Sa Dato Hofer, Ampatuan naman, nagsagawa rin ng rescue operation ng PDRRMO Maguindanao del Sur dahil may ilang pamilya ang natrap sa kanilang mga bahay. Sa tala ng PDRMO Maguindanao del Sur, nasa 59 na mga barangay mula sa 8 bayan sa Maguindanao del Sur ang naapektuhan ng malawakang pagbaha. Nasa state of calamity pa ang probinsya dahil sa nagdaang pagbaha noong nakaraang buwan. Kaya aktibo pa rin ang disaster funds para sa pag-aasikaso ng mga bakwit. Emil, sa mga oras na ito, panakanakang pag-ulan-ulan na lang at malakas na bugso ng hangin ang nararanasan sa malaking bahagi ng Eastern Visayas. Nagpapatuloy naman ang clearing operation sa mga lugar na apektado ng Bagyong Christine. Emil? Maraming salamat, Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Ramdam na rin ang paglapit ng Bagyong Christine sa Ilocos Region, kung saan ito inaasahang dumaan bago lumabas ng West Philippine Sea. Mula sa Baclaran sa Ilocos Norte, nakatutok live si JP Soriano. JP? Mel, mga kapuso, narito tayo ngayon sa isang evacuation center kung saan nandito po ngayon ang mahigit 300 individual na in-evacuate sa 3 barangay. Sila po ay dinala rito para matiyak na sila po ay ligtas sakaling tumindi nga po ang epekto ng Bagyong Christine na inaasahang mararamdaman dito sa Ilocos Norte mamayang madaling araw o bukas. Malakas na ang hangin at pabugso-bugso na ang ulan ngayong gabi dito sa Barangay Kasilyan, sa bayan ng Bacara sa probinsya ng Ilocos Norte, nang marating ng GMA Integrated News. Isa ang barangay na ito sa bayan na nakararanas ng matinding pagbaha sa tuwing may bagyo na may kasamang maraming ulan. Kapag umapaw kasi ang ilog na katabi ng barangay at lumakas ang alon mula sa dagat, nalulubog ito. Mas lalo pa at sira ang isang bahagi ng dike ng ilog nang makita namin ngayong gabi. Nagiging island kasi yan island barangay pag nag-swell yung Bislac River. We cannot reach them anymore. Dahil dito agad inilikas ang mahigit 100 pamilya ng barangay at dinala sa evacuation center. Ilan sa kanila sina Mercedes at ang kanyang 80 anyos na manugang na si Romana. Sumisilip-silip na raw ang tubig mula sa ilog malapit sa kanilang bahay bago sila umalis.
Yung barangay namin, sir, malapit kami sa dagat at saka yung ilog po, sir. Takot ba pag binabaha? Opo, sir. Ang bilis ng tubig, sir. Si Reynaldo, ayaw sanang iwan ang mga gamit at poultry pero isinaalang-alang na lang ang kaligtasan ng bibi na si Carlo. Kaya ngayon, inagahan na namin ang paglikas kasi baka aapaw na naman yung tubig doon sa wala na naman kami madadaanan kasi nasira yung dike. Merong 21 munisipyo at 2 syudad dito sa probinsya ng Ilocos Norte na nakaalerto na ngayon sa magiging epekto ng bagyong Christine bukas o mamayang madaling araw. Papunta pa lang ng Ilocos kaninang hapon ramdam na ang epekto ng signal number 2 sa ilang bahagi ng Cabugao, Ilocos Sur. Malalakas na ang alon sa dagat naman sa coastal area sa Santa Maria, Ilocos Sur. Pero ilang kabataan pa ang nag-swimming kahit ipinagbabawal kapag may malakas na bagyo. Mel, kahit bukas o sa Friday pa inaasahan talaga yung epekto ng bagyong Christine dito sa Ilocos Norte. Talagang naka-alerto po ang mga local authorities dito. Handa na ang rubber boat at kung may mga kailangan talagang evacuate at ito ay kanilang ginagawa para matiyak na wala ngang masasaktan. At yan muna ang latest mula rito sa Ilocos Norte. Balik muna sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.